Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga pala si Diana Anala, ang tagapamagitan sa ating dalawang mambabalagtas. Sa gabing ito, masasaksihan niyo ang kanilang pagtatalo. Sa bawat tigto ng ating isaysayan, saksi tayo sa mga usapin na patuloy na nagbibigay buhay sa ating mga pagtatalo. Isa sa mga paksa na patuloy na bumabagabag sa ating lipunan ay ang usapin na karapatan at paggalang sa kasarian. Sa pagunlad ng panahon at pagkaiba-iba ng individual na kasarian ay hindi na lamang limitado sa dalawang kategorya. Sa kasalukuyan, ang mga miyembro ng LGBTQ community ay patuloy na lumalaban para sa mga karapatan at pagkilala. Ang isa sa mga kritikal na aspeto ng pagkilala sa mga karapatan ng LGBTQ community ay ang kanilang pag-akses sa mga pampublikong pasilidad tulad ng comfort rooms o restrooms. Sa mga kasalukuyang sistema, ang pangangailangan ng LGBTQ community ay hindi lubusang natutugunan dahil sa kakulangan ng hiwalay na pasilidad para sa kanilang kasarian. Kaya't narito tayo ngayon, handang magtalakayan at magpatuloy sa seryosong usapin. Dapat bang magkaroon ng hiwalay na comfort o restroom ang mga miyembro ng LGBTQ? Sa bandang huli, at ating hangarin ay makapagbigay linaw at pag-unawa sa makatarungan at makataong solusyon. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako ang pala si Win Araveltado. Ako po sa mga saayang dapat gumawa ng comfort room o restroom para sa mga LGBTQ. Sapagkat dito natin maipakita ang pagtanggap at respeto sa kanilang bilang bagong mukha ng mamayan. Sa second bagay na ito, maipakita natin ang parte sila ng lipunan na ating ginagalawan. Kaya malapit na bigyan sila ng puang sa ating mundo. Sapagkat sila ay likha din ng Diyos. Una sa hanay, ang sigaw ay para sa pagkakapantay. Ang lahat ay may karapatang gamitin, walang sapilitang paghihiwalay. Sa bawat banyo, dapat pantay ang turing, hindi sa kasariang ang batayan, kundi sa pagiging tao na may dignidad na bigsi. Ngunit sa kabila, ang iba'y nag-aalma. Naniniwalaan dapat hiwalay na CR na pamantayan ng norma. Ang hulog ng bawat salita may epekto na sa lipunan. Ang diskriminasyon hindi dapat maging bahagi ng ating kabuuan. Ang puso ng usapan hindi lang nasa puntuan ng banyo. Nasa pagtanggap, pag-unawa at pagmamahal na walang hanggan. Ay sa huli, ang layunin ay iisa. Ang pagpapantay-pantay ng ating patutunguan, hindi ba't ito'y dapat natin tagumpayin? At ayun, nasaksihan natin ang pagtatalo ng dalawang mambabalagtas. Naway maging patas at bukas ang ating pagtatalo at magsilbing gabay ang katuwiran at kahusayan sa pagpapahayag ng mga kuro-kuro. Makipag-ugnayan tayo sa pamamagitan ng mga salita at kaisipan sa pag-asang ang pagtatalo ay magdudulot ng liwanag at kaalaman sa ating lahat. Ikaw, sang-ayon ka ba na dapat ihiwalay ang pasilidad or comfort room or restroom ng mga LGBTQ community?